O ikaw, gusto mo bang maging content creator? Panoorin mo ng buo ang video na ito dahil magsha-share ako ng mga tips ko about sa content creation at paano mo ito sisimulan. Ayos po, o bago yon, ako nga pala si Christian G. Azucena aka Estudyante Trader, yung finance content creator, business owner, and a global trader and investor as well. So gumagawa tayo ng mga contents about business, finance and economics, kaya naman mag-like ka na, mag-follow ka na sa mga social media accounts ko dahil alam ko marami kang matututunan dito. Ayos po. So unahin na natin, no? Ito muna mga tips natin. Alam ko redundant na iba dito pero sasabihin ko pa rin dahil ito po yung mga kailangan yung tandaan at mga kailangan yung malaman. So number 1, ito po yung follow your passion and purpose. So magbablog ka tapos 'di ba? Hindi mo alam yung gagawin mo or wala kang somehow na idea sa mga contents na gagawin mo, paano 'yon? So kailangan muna alamin mo yung mga bagay na gusto mong gawin, yung mga bagay na gusto mong i-vlog para nang sa gayon kahit physically tiring siya, is yung fulfillment nandun pa rin. Kasi kung iniisip mo na ang passion ko talagang ang drive ko, kumita ng pera, maging sikat, maging mayaman, mali ka ng tinatahak. No? Dahil dito paghihirapan mo muna talaga bago ka kumita. Ako wala pa akong ganito dati, mga equipments, talagang lahat wala. Pero kita nyo naman ngayon kahit papano meron na. Bakit? Dahil alam ko yung mga bagay na gusto kong gawin, yung mga iba-vlog ko, at nagugustuhan siya ng mga tao. Okay, so kaya naman kailangan ito ay alam mo na sa simula pa lang. So, kailangan may idea ka na, mag-explore ka, ganyan. Pero, dapat i-identify mo muna kung ano yung passion mo, purpose mo, kung ano yung mga contents na ilalagay mo sa market. So, that's number 1. Number 2, ito po yung tinatawag natin, kailangan ito ay entertaining and at the same time informative. Okay, alam ko maraming ano dyan. Oh, sir, di ba maraming mga nagpa-prank lang ng mga mga content creators. No? Ako po kasi personally, dahil ako ay educator, no, mas gusto ko yung mga contents ko, yung may kabuluhan. Mas gusto ko yung mga contents ko, yung may mga matututunan. Pero, nasa sa inyo na po yan. Kung gusto nyong kahit ano na lang, ang i-vlog ninyo, magganto ganyan kayo, gawin nyo yung mga trapo, di ba? Parang ganyan. Yung mga traditional vloggers pala na parang ganun din yung style, pare-pares lang is, 'di ba? Parang pare-pares na lang kayo, walang nag-stand out. Kaya nga yung iba nag-iisip talaga, lumalabas ng box nila para nang sa gayon, syempre kaya nga content creation na nag-iisip ka ng mga informative, entertaining at makabuluhan na content para sa iyong mga viewers, para sa mga kababayan nating Pilipino. Ako, yun ang gusto ko. So kaya dapat yan ay entertaining na at informative pa, mas okay po yun. Ayos, so that's number 2. And lastly, number 3 is continuous learning of the vlogging industry. Ibig sabihin po nito, siguro, attend ka ng mga workshops or hindi naman kailangan may bayad, no? So, kailangan mo attend ka ng webinar, seminar, or mga gatherings po. May mga ganyan, mga tinatawag natin mga forums. O kaya naman yung talagang get together lang, no, ng mga content creation and vloggers. Kasi kailangan po dyan is may community ka. Meron kang network and connections for you to be able to expand your community. Kasi kung wala kang, hindi ka lumalabas ng bahay, wala kang sinasalihan na kahit anong event, paano ka makikilala? Paano ka sisikat niyan na gusto mo, di ba? So kaya kailangan po, meron tayo mga ganyang goals. Katulad nga nitong mga continuous learning, yan, mag-aral ka, mag-improve ka, hindi naman kailangan agad ng mga equipments or mga cameras, ganyan. Ang kailangan lang po dito talaga is yung content mo maganda, yung kinakagat ng tao, di ba? So kasi kahit anong ganda equipment mo, kung walang nanonood, no? So wala talagang market yan, yung niche na yan, or yung mga topics mo or mga contents mo. O, kasi sa akin, mga ka-trader, sa totoo lang, no, ako, talagang pag gumawa ko ng content, hindi ko iniisip marami bang manonood yan o hindi. Kumbaga, yung kasama yun, pero yung pinaka main drive ko or goal, kapag gumagawa ka naman gantong content, kahit may isa, dalawa lang manood yan, may mabagong buhay, may mabagong mindset, ayos na sa akin yun. Bakit? Dahil yun yung purpose ng content creation. Ayos? Para makabago siya ng mindset, makatulong, makagive ng value sa mga same interest. Okay? So, katulad nito, gusto mong maging vlogger, o tinutulungan kita na maging vlogger, 'di ba? So, you give value and then money will follow. Ayos ba yun? So, yun lamang po, the Estudyante Trader here. Follow for more contents and videos like this. No? Pakishare kung marami kayong natutunan.
God bless you all. See you on my next vlog.